Patuloy na putek! Patuloy na putek! Patuloy na putek! Diskaya! Ikulang! Kurakot panagutin! Kurakot panagutin! Diskaya! Ikulang! Yes, hello po. Magandang umaga po. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Thursday po, September 4. No? Time check, 10:50 ng umaga. So, ngayon po ay magre-reaction na naman po tayo sa talambuhay ng ating Reyna ng pagpapayaman sa DPWH, okay? Na si Sara Diskaya! Yay! No, so, palakpakan natin yan. Reyna ng, ang tawag dito, flood control contractors. Yay! So, re-reaction na natin si Sara Diskaya. Dahil nga po, si Sara Diskaya todo deny na sa DPWH galing ang kayamanan. No? Actually, itinatwa niya or inilaglag niya po dito si Julius Babaw na in-splice nga po or inedit yung kanyang video na, di ba yung pagkasabi niya doon na nung nag-DPWH sila, kaya sila umunlad kasi dati ay hindi naman sila ganyang kayaman. So dininay niya po ito nung nasa Senado siya, nung tinatrial siya doon, ini-interview siya doon. 'Di ba? So pakinggan natin ito yung ano ni Diskaya. All right? Nakuha po natin kaya nababagabag ako dito or hindi naman sa nababagabag na na bibwisit. No? Iba yung pakiramdam ko pag nakikita ko yung mukha ni Diskaya. Parang nakikita ko si Michael V. Michael V, kamukha nga siya, no? Babae version ni Michael V. Si Diskaya, bonggang-bongga. Si Michael V talaga, kamukhang-kamukha niya. Okay, eto na siya, guys, oh. Todo deny si Sara Diskaya at sinabing inedit daw ni Julius Babaw ang interview sa kanya. Yung sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap. So yun, prior to that, bago pa raw sila nag-DPWH, ang paliwanag niya dito ganyan. Bago pa raw sila nag-DPWH, ay nasa local sila. No? So pakinggan natin kung bakit nasa local sila at ano nga ba ang kalagayan nila nung nasa local pa sila. Kasingil sa local government. They splice mahirap the baka video. singil. So you're saying that... So ibig sabihin, inedit daw. Wow. Ano kaya ang pagkasabi nito? No? Ano yun? Mahirap ano yun? Sasabihin niya na nung nasa local kami, mahirap makasingil. Nung nag-DPWH kami, umunlad na kami, nakabili na kami ng halos 100 na sasakyan. Ganun ba yon? So, paano i-edit yon, guys? Ang dami-daming i-edit dun, tsaka ang hirap i-edit nun. Paano? Di ba? Paano yung papaikliin? Alright? So, nung nasa DPWH na kami, lalong-lalo na. Nung nakabili na sila ng mamahaling mga sasakyan, di ba? So, inilaglag nito si Julius Babaw. Kailan lang ba to in-interview ni Julius Babaw? I think ngayon lang, no? Buwan ng August, no? So, in-interview ni Julius Babaw, not knowing, hindi nila alam na sasabog ito, no? At eto naman si Sara Diskaya ay proud pa siya na galing sa DPWH ang kanyang kayamanan, no? Samantalang nagkakagulo na sa flood control, no? At talagang isiniwalat pa niya ito kay Julius Babaw, ikinuwento ang mga kasaysayan ng kanyang sasakyan na napakarami. Hindi rin naman alam ni Julius Babaw na magkakaganito Kaya ngayon, di ba, hindi nyo na siya nakikita sa TV5. Siyempre yung kredibilidad niya at yung kanyang katauhan ay masisira
masisira na sa tao na humahanga sa kanya. No? Hindi niya rin siguro alam na iimbisigahan to. Pero ako, hindi ko, sa aking pagkakaalam, hindi ko alam kung masasangkot si Julius Babaw dahil nga humingi siya o tumanggap siya. Sabi nga nila, tumanggap siya ng malaking halaga kay Diskaya. Alright? Hindi ko alam kung makakasuhan din siya dito. Pero kung ganon, dapat may kasalanan din siya dito eh. Mayaman na si Julius Babaw, guys. Bakit pa ganon? Alam niya naman na galing sa illegal. Alam niya ba to na galing to sa illegal? Di ba matalino siyang reporter, journalist, matalino siya eh. Hindi niya ba alam na galing sa illegal yung pagyaman ni Sara Diskaya? Alright? Ay nako, Julius Babaw, bahala ka. So, ito, syempre nga naman guys, back tayo kay Sara. Kay Sara D. Yan, Sara Duterte, Diskaya, di rin no. So, back tayo. Pagka nga naman, sa local siya nakakasingil. Dati, hindi siya nakakasingil ng limpak-limpak na salapi. Hindi siya nagkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Kaya po, siya ay lumipat sa DPWH at doon, wow! Bonggang-bongga. Talagang kumamal siya dito sa DPWH, no? At guys konting kaalaman lang. Ito si Sara Diskaya po ay pamangkin ng dating mayor, yung tinalo ni Vico Soto, Mayor Vico Soto dyan sa Pasig, pamangkin po ito. Kaya nabigyan ito ng maraming pointers para siguro magkaganito to at maging mayaman na mayaman. No? At ito po ay panahon ni Duterte 2016 nagsimula na siyang magkamal ng limpak-limpak na salapi at nakabili na siya ng mamahaling ang tawag dito, luxury cars. Ayan, di ba? So may nagturo po dito, malamang sa malamang yung kanyang tsuhin. O kilala nyo na yung kung sino yung tinalo ni Mayor Vico Soto bago siya naging mayor dyan Natalamak daw po yan sa pangungurap. Kaya, alam na natin, bihasa na to si Doña Sara Diskaya. So ngayon ay pakinggan pa natin kung ano pa. The television station and the persons interviewing you edited your answers? Di ba? Television station, ibig sabihin damay ang TV5. Yun ang masama dun eh. Nakita nyo, TV5, nakadamay na kayo, sabi ko eh. Di ba sinasabi ko yan na, syempre, yung kredibilidad ni Julius Babaw ay maaapektuhan din ang network. So, yung TV5. Di ba sinasabi nga ni Tito Soto? The television and the person who interview Sara Duterte tuloy, grabe. Alam nyo kasi parang iisa sila eh. Grabe. Queens sila, queens. Yung nag-interview daw na person ay in-splice or inedit yung kanyang interview. So pakinggan nga natin kung inedit. Tingnan natin kung pwede talaga itong i-edit. Vlogger tayo, alam natin kung paano i-edit na maging kasinungalingan. Ang hirap i-edit eh ng video na to ni Sara D. Ang hirap. Ito I think so, sir. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan. Diba? Si Sara Diskaya. Nung nag-DPWH na raw sila, ano yung gateway na para gumanda yung buhay nyo? Nung nag-DPWH na po kami. Alam nyo, i-edit yun kung pwedeng i-edit yun na hindi siya mapapahamak. Ganito yun, guys. Kung gusto nilang i-edit ni Julius Babaw, magiging ganito yun na para hindi mapahamak siya, na hindi siya mapaghinalaang corrupt or nagpayaman sa DPWH or sa pera ng taong bayan. Ganito lang ang magiging edit dun eh. Matatanggal yung word na DPWH. Kaso, paano na? Nawala na yung sagot. Nawala na yung pinakasagot niya kay Julius Babaw kung paano siya umunlad. Di ba? Tatanggalin yung DPWH, nagigets nyo ako, pagka inedit yun, so, mawawala rin ng sense ang sagot niya. Nung halimbawa, paano kayo umunlad? Nung nagpunta na kami as a contractor, ganun pa rin, walang sense yung sagot.
Talagang yung DP, yung word na DPWH, kahit na hindi mo yan lagyan ng mga salitang ang mga salitang yung umaalalay sa word na DPWH. Wala pa rin kahit DPWH alone ang sabihin mo diyan. Alam na this, marami na yang kahulugan. Sara Diskaya, sinungaling ka. Ngayon, magtanda ka na, ha? Magtanda-tanda ka na, Sara Diskaya. Bata ka pa naman, magsikap uli kayo. Pero ikukulong ka muna dahil plunder at napakalaki ng ninakaw mo sa kaban ng bayan. Plunder ang iyong kaso. Alright? So, ayan. Maraming salamat po sa panonood. Hope you all like it at sana naintindihan nyo ako. Maraming salamat po.